Okay, now dati Bibliayo, ket pakilukat yu iti Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, verses 17 to 19. Ephesians chapter 4, verse 17 to 19, kunana dito so this I say, and affirm together with the Lord, that you walk no longer just as the Gentiles also walk, in the futility of their mind, being darkened in their understanding, excluded from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart. And they, having become callous, had given themselves over to sensuality for the practice of every kind of impurity with greediness. Na po Diyos mong bendisyon isa sa una. So, sa ating pagpapatuloy, sa ating verse by verse study ay ngayon ay titignan natin yung pangatlong puntos sa ating pag-aaral sa chapter 4. So una, nakita natin kung paano nating maipakita or how the church radiate the glory of God through our daily walk as a Christian. And then, nakita natin how we radiate the glory of God as a church through the spiritual gifts. At ngayon, ay sa ating present study, makikita natin kung paano natin maipakita yung glory ng ating Panginoon sa pamamagitan ng bagong buhay na nasa kay Kristo Jesus. So, radiating the glory of God through the new life in Christ. So, na makikita natin dito is from verses, this is from verses 17 to 24. So, yung unang makita natin dito is ito. Radiating the glory of God through the new life in Christ that departs from the old man's path. So, 17 to 19, ay makita natin dito yung dating buhay yung buhay ng mga hindi mananampalataya. So, dito ay nagbigay si Apostle Paul as inspired by the Holy Spirit kung paano tayo mamuhay bilang isang mananampalataya. So, sabi niya sa verse 17, so this I say and affirm together with the Lord. So this I say, parang ito ay a term of conclusion na kung saan from verses 1 to 16 ay parang nakita natin dito yung positive aspect kung paano tayo mamuhay bilang isang mananampalataya. So yung positive aspect at dito naman sa verse 17 hanggang sa 19, ito naman yung negative na kung saan sabi niya dito ay wag po tayong lumakad ayon sa lakad ng mga Hintil. So, ito ay isang conclusion na sinasabi dito na wag na kayo lumakad dito. Bagamat sa nakaraan, parang ito yung lakad natin, pero sa ngayon, hindi na. So, nakita natin yung worthy walk at nakita natin yung spiritual growth in love. At sa ngayon naman, ay ipinagpatuloy ng banal na Espiritu ang kanyang discussion sa buhay nating bilang mananampalataya at ngayon ay binigyan niya tayo ng bagong morality or the new morality as a new man in Christ. So sabi dito, ito yung sinabi ko, so this I say, yung word na say, alam po natin, ito yung word na lego, or to speak or to say something, pero sa pag-aaral ng mga dalubhasa, sabi nila, yung word na say dito, yung lego in particular, ay parang sinasabi na dito na I am now laying down the conclusion. Ito na yung parang concluding remarks with regards to the previous arguments. So, parang sinabi doon, yung worthy walk as a Christian, our spiritual growth in love, with all those things, sabi niya, ngayon, walk no longer as the Gentiles walk.
So nakita po natin na ang sarap pakinggan yung positive aspect, ano? Pagdating sa negative, ito yung pinakaayaw natin minsan. Kung sinasabi yung mga kasalanan natin, sinasabi yung lakad mo parang lakad ng mga hindi mananampalataya, ganun. Yun yung isang pinakaayaw natin. Pero si Pablo dito, led by the Holy Spirit, sinabi niya na you no longer walk as the Gentiles also walk. So makita po natin yung ginamit dito is Gentiles. Hindi niya sinabi unsaved or saved, whatever. Pero Gentiles. Gentiles, ayon sa kasulatan or sa Biblia mismo, it refers to the non-believing Gentiles. Pag sinabing Gentiles lang, it actually refers to them, to the non-saved, non-Jews. Kasi sa 2 Corinthians or 1 Corinthians 10:32, sa 1 Corinthians 10:32, sinabi doon, give no offense either to the Greek or to the Jews or to the church of God. So sa mata ng Diyos, may tatlong grupo ng tao sa mundong ibabaw na to. Una, yung mga Grego. Yung mga Grego, particularly, yun yung mga Gentiles. Pangalawa, yung mga Hudyo. So, both yung Gentiles at Hudyo doon, it refers to the unbelieving Gentiles and unbelieving Jews. Pero, dinagdag na doon ang the Church of God. So, who is making up the Church of God kasi? Or who makes up the Church of God? Yung mga believing Gentiles at saka believing Jews. So, sinasabi nito na you no longer walk as the Gentiles walk. So, yung ano ba kasi yung lakad ng mga Gentiles? Makikita natin yan mamaya kung ano yung kanilang paglakad. So, sabi niya, so this I say and affirm to bear witness. Bear witness, ito yung word na martoromai. Parang sinasabi dito na, so this I say and affirm, yung word na affirm, sabi ng mga nag-aaral ng salita ng Diyos, it expresses a formal weight-bearing testimony. It is more than a casual speech. It is an oath-like affirmation delivered in the hearing of God and people, binding both the speaker and audience to the truth declared. So parang ito, it is, hindi lang siya sinasabi. Bagkus it is a weighty testimony, talagang mabigat ito na testimonya na sinasabi ng nagsasalita sa harap ng Diyos at ang tao. At sabi dito, it binds both the speaker and the audience to the truth that was declared. Kung ano man yung pinag-usapan dito, parang pinag-isa dito yung speaker at saka yung audience. Sabi niya, I affirm, ano niyang kanyang ina-affirm dito? That we no longer walk. Kasama niyo ako. Hindi lang kayo, kasama niyo ako dito sa paglakad na ito. Kaya makita natin dito na yung buhay ng isang mananampalataya ay there is that new morality. Ngayon, oo, noon, yun yung buhay mo. Pero sa ngayon, wag na. Wag ka nang lumakad na ganon. So, yung word na martoromai or yung word na affirm ay pinapakita dito na si Pablo at kanyang mga tagapakinig ay patuloy na nasa, sabi nila, under the watchful, scrutinizing eyes of God as they continually walk. Parang ganun yung yung meaning ng word na affirm.
Na parang tayo, we are learning, ay natututo tayo sa salita ng Diyos, pinag-aaralan natin ito, so ito yung katotohanan, at pag nalaman natin yung katotohanan na ito, ay pagkatapos nun, ay God will continually watch our steps. Kung paano tayo mamuhay na ayon sa katotohanan na natanggap natin. Kaya, nung pinag-aaralan ko to, sabi ko, ganun. Ganun pala. That every now and then, yung word na affirm, ay pinapakita nito yung crucial decision natin every now and then to obey and to repent. Kaya yung buhay natin bilang isang mananampalataya, it is a life of obedience and repentance. Kasi pag may nalaman tayong katotohanan at makita natin na mali pala yung lakad natin, mali pala yung pangunawa natin sa nakaraan, there is that repentance. Kaya sinasabi ni Pablo dito is, we affirm solemnly. Kaya nga middle voice ito eh. Mabigat talaga to bear witness of the truth. Hindi basta-basta. Kasi when we bear witness of the truth, we are placing ourselves under a solemn oath. Sinasabi natin, Lord, ito yung katotohanan, dito ako mamumuhay, dito ako lalakad. Pag sabi natin noon, yun na. Although God is continually watching us, but then, nilagay natin ang sarili natin under oath sa Panginoon. And let your yes be yes, and your no be no. So, kung titignan natin yung word na to say and to affirm, ay nasa present indicative siya. It is a reality na pinapakita dito the urgency in the continuity of the present exhortation. Na dito ay pinapaalala ng banal na Espiritu na there is that urgency talagang hindi mo to pwedeng ipabukas. Mawala sana yung manyana habit na taga South America. Ano yung sabi daw ng mga taga South America? Kung pwede mong gawin bukas, hindi bukas na. Kung pwede mong ipabukas, bukas na lang. Pero ito, hindi. Pag napakinggan mo na, nalaman mo na, kailangan ipamuhay na. There is that urgency, a sense of urgency, and as well as continuity. Hindi lang sa ngayon kasi ngayon mo narinig, so yun, talagang parang pumasok sa puso natin, pumasok sa isipan natin, bukas nakalimutan. Hindi po ganon mga kapatid. Pinapakita po that there is that sense of urgency na gawin po natin ngayon at hanggang sa kunin ni Lord ang ating buhay. There is that continuity. So sabi ni Pablo, so this I say and affirm in the Lord. So ito ay hindi po nanggaling sa kanyang sariling koro-koro. Hindi po ito haka-haka ni Pablo, pero sabi niya, sinasabi ko to, and I affirm in the Spirit of the Lord. So, ito po, in the Lord, it is a clear indication na Paul is not speaking, hindi po nagsasalita si Paul na naaayon sa kanyang kagustuhan. Pero, kung ano yung natanggap niya sa Panginoon. In the Lord. Kaya nga, yung word na in the Lord very important to sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos.
Para hindi po natin sabihin na ay may naginipan ako kagabi at ito yung sinasabi ng Panginoon sa akin. Sabi niya, in the Lord, speaking in the Lord. Hindi. So, pinapakita dito that Paul is speaking in the Spirit of the Lord. Na yung kung ano man yung kanyang sinasabi dito, ayun yung kanyang natanggap sa Panginoon. At yun yung kanyang sinabi at sinulat. At ito rin sa atin ngayon, kung magsasabi tayo, in the Lord, ito, in the Lord. Yung kanyang salita, ang in the Lord natin sa ngayon, hindi yung direct revelation. Kasi sa ating pag-aaral sa Revelation, sabi doon, tapos na yung mga pagbibigay ng Diyos ng kanyang salita. So this I say, and affirm together with the Lord that you no longer walk just as the Gentiles also walk. So sa Ephesians chapter 2, doon po natin nakita yung unang lakad ng mga hintil. Anong sabi doon? In which you formerly walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, and of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Ito yung buhay natin noon bilang isang hindi pa mananampalataya. At sabi dito, you. Sabi ni Pablo, you. Kayo. So makita natin, sino ba yung kausap ni Pablo dito? Yung iglesia, yung buong iglesia, hindi lang isang tao dito ang kanyang kausap. It is the whole church. At sinabi niya dito, kayo. At dito rin, sa verses 17 to 24, ay makikita natin yung distinction, yung clear distinction sa pagitan ng mananampalataya at saka hindi mananampalataya. Yung mga Christian versus the Gentiles. Kasi dito, makita natin that in addressing the Christian people, ang ginamit ng Banal na Espiritu dito through the Apostle Paul is the second person plural, you. So makita natin yung you sa 17, sa 20, sa 21, at saka sa 22. So yung you dito, it is referring to the Christians or the new man in Christ. And then, makikita din natin dito na nagamit din yung third person plural na they, them, their, referring to the Gentiles. So, makita natin that clear distinction na kung saan dito, sabi ni Pablo, you, kayo, you no longer walk, not anymore. Yun yung buhay niyo sa nakaraan. Kaya sa ngayon, wala na yan dapat. So, no longer walk, kaya parang pinapakita dito that meron pa rin ilan sa kanila na namumuhay or lumalakad ayon sa lakad ng mga Hintil. Hindi pa rin nila nakalimutan. Hindi pa rin nila nakalimutan yung dati nilang lakad. Sa bagay nga naman, sa ating paglago bilang isang Kristiyano, nakita po natin that our growth is not spiritual growth, at hindi po siya uniform. Meron yung mabilis yung kanyang paglago spiritually. Meron naman yung iba na talagang ambagal, lumago. So, it is a reality na even in the church of Ephesus, ay meron din yung yung mga tao na lumalakad pa rin, yung mga Kristiyano na lumalakad pa rin na ayon sa kanilang dating pagkatao bilang hintil. Kaya ito, nabigay itong exhortation na sabi niya, you no longer walk. No longer walk. Huwag na kayo lumakad na naaayon sa lakad ng mga hintil. There should be a break of fellowship sa buhay na iyan. Bagamat
Dito, sa susunod na mga phrase ay makita natin kung ano yung kanilang mga lakad. Pero dito ay sabi niya, you need to sever ties. Kailangan putulin nyo yung connection nyo sa dati nyong paglakad na yan. Kasi hindi na kayo yan. Kayo na ay bagong nilalang ng Diyos. So, that you no longer walk as the Gentiles also walk. A new morality sa buhay ng isang mananampalataya. Anong sabi ni Apostle Paul? It's no longer I, but Christ. Hindi na ako, pero si Kristo, sabi niya. Galatians chapter 2, verse 20. Yun po yung lakad natin bilang isang mananampalataya. Not I, but Christ. Pero, ayun nga yung katotohanan that sa buhay natin bilang isang mananampalataya, we cannot hide the fact. Yung katotohanan na meron pa rin yung mga Kristiyano na lumalakad na ayon sa mga lakad ng mga Hintil. At ito yung exhortation, sabi niya, huwag na kayong lumakad. Or stop walking the walk of the Gentiles. Bakit nga ba itong mga Gentiles, ano ba kasi yung lakad nila? So sabi dito, in the futility of their mind. Yung word na futility, ibig sabihin, walang laman. Walang laman pala yung utak ng mga Hintil. Walang laman, inutil, useless, walang silbi. Yan yung literal na meaning, yung word na matayos. Figuratively, ibig sabihin, yung word na futility is morally depraved. Yung kanilang mga isipan ay napaka-rumi. It is full of evil. Kaya, walang silbi. So, futility of the mind refers to the mental and moral depraved mindset that the Gentiles have. Na kung saan, kung babalik po tayo sa Genesis chapter 6 verse 5, anong sabi po doon? The every intent of the thoughts of their heart was only evil continually. Ito yung sabi ni Solomon na vanity of vanities. Walang silbi. Sa Romans chapter 1 verse 21 to 23, ito po yung sabi ni Apostle Paul, inspired by the Holy Spirit. For even though they knew God, they did not honor Him as God or give thanks, but they become futile in their speculation. In their foolish heart was darkened, professing to be wise, they become fools, exchanged the glory of the incorruptible God for an image in the form of corruptible men and of birds and four-footed animals and crawling creatures. So makita po natin dito, that futility of their mind. Bagamat alam nila na meron ang Diyos, pero anong ginawa nila? Wala pa rin. Sa Titus 3:9, ito yung sabi ni Titus sa mga mananampalataya sa Crete. But avoid foolish questions and genealogies and contention striving about the law, for they are unprofitable and useless. Vain. Pero tayong mga mananampalataya, hindi po useless yung mind natin. Why? Ayon po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16, sabi po doon, we have the mind of Christ. We have the mind of Christ. Kaya nung gawain ng mind of Christ na ito, sa Colossians 3:1, sabi doon, set your mind on
things above. So yun po tayo bilang isang mananampalataya. So, we are no longer to walk as the Gentiles walk in the futility of their mind. Kasi nga, anong nangyari sa kanilang mga isipan? Sa verse 18, sabi po, being darkened in their understanding, excluded from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart. So, hindi lang po empty or walang silbi yung kanilang nasa isipan, o kaya hindi lang po morally depraved, sabi pa dito, their mind is being darkened. Having been darkened, na ibig sabihin talagang totally black. Yung kanilang mga isipan ay totally black. Or there is spiritual blindness. Kaya lumalakad yung mga hintil sa ganun nilang lakad kasi yung mind nila is morally depraved. Pangalawa, yung mind nila is totally dark. Yun yung isipan nila eh. Talagang there is that spiritual blindness. So, hindi tingnan natin yung having been darkened, ito po ay isang verb, perfect passive siya. Ibig sabihin that in time past, ang isipan ng mga or pangunawa ng mga hintil na ito ay they were spiritually blind. They cannot understand the things of God. Why? Bakit nga they cannot understand the things of God? Anong sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4? Satan, the god of this world, blinded their eyes. Kaya they cannot understand the things of the Spirit of God. So kung titingnan nyo, itong mga tao na ito, magagaling naman sila. Sa mundo na ginagalawan po natin sa ngayon, magagaling kasi ito ay mga lawyers, ito ay mga doctors. Pero, they cannot understand the things of the Spirit of God. Why? Sa ating mga tao, sa ating mga simple na tao, minsan sinasabi natin, naglakamot nga maawatan. Pero, sabi ng salita ng Diyos, ano ba kasi ang nangyari sa kanilang pangunawa? Sabi dito, it was darkened. Na-blackout na para siya, tina-blackout, di pa nag-exam. Nga ore, makasangit ka nga, makaongat ka nga. Amumot, binasa-basa mo, pahingaan mo isurat. Kaslakas siya. Makita na, they can see, they can read. But, talaga nga na-block out their mind with regards to the things of God. So, the understanding, hindi lang basta pang-unawa ito, but how you use your mind. Paano mo gamitin yung utak mo dito, yung pan-unawa mo, yung critical thinking na sinasabi niya. So their critical thinking or their mind in action was darkened. Yung processor nila hindi makaprocess. Kaya na-virus na ata. Kaya hindi nila ma-process yung salita ng Diyos. So having been darkened in their understanding, it emphasizes that the spiritual, intellectual processor or reasoning of the Gentiles are completely blinded and totally incapable of understanding the things of the Spirit of God. So, hindi ka na ito. Bagamat sinasabi natin na, ayun, nagrigatakman nga makaawat. Ta nagbabadya iniskwilak. But you know what? Apay nga maawatan tayo sa saon niya po Diyos.
Kasi God gave us the understanding. Ito niya po ti panangawat. Mabalin nga paulit-ulit sakbait nga tayo nga maawatan tayo. Han nga kasla kadagitoy nga nalalaing da nga nangangato ti adal da but han na maawatan. Kasi their mind having or their understanding is darkened. Tapos, sumaron ako na excluded from the life of God. Excluded. Kahit nga saon, handa nga na iraman. There is that complete estrangement or absolute separation from the life that is in God. So these Gentiles were totally separated from the life of God. So, yung word na excluded, perfect passive siya, ibig sabihin, in time past, ito yung buhay, estado ng buhay ng mga hintil, at hanggang sa ngayon, ay talagang totally na separated sila from the life of God. So, titignan natin, in the grammatical construction, yung word na excluded ay nagamit din sa atin to bilang isang mananampalataya. Kung maalala niyo sa ating pag-aaral sa Ephesians chapter 2 verse 12 na kung saan sabi doon that we are excluded from the commonwealth of Israel. Pero anong ginawa ng Diyos? We are excluded from the commonwealth of Israel. We are totally separated. Pero God in Christ reconciled us to Him into the Jews or Christian Jews. So, pero ang mga ito, they are totally excluded from the life of God. Kailanman ay hindi sila magkakaroon ng buhay na nanggaling sa Diyos. What is this life of God? The life of God pertains to the spiritual and eternal life that belongs to Him na Kanyang binigay sa ating mga mananampalataya in the person, in the finished work of our Lord Jesus Christ. Kaya itong mga hintil na ito, wala silang access sa buhay na ito. Pero tayo, through our Lord Jesus Christ, meron ito. In this life of God, it is characterized by intimacy of relationship and fellowship with God. Kaya yung buhay ng Diyos na ito, na nanggaling sa Kanya, meron po yung intimacy of relationship and fellowship. Kung saan hinahanap-hanap po natin siya because we know that He loves us or we love Him because He first loved us. So, patuloy po nating tingnan kung ano yung buhay kasi ng mga hintil na ito. Ano ba kasi yung karakteristik ng buhay nila? So, sabi po, their understanding is having been darkened. They are excluded from the life of God. Sa anong dahilan? Because of, ito yung dahilan. Bakit nga ba? Their mind is darkened or yung pangunawa nila is darkened. At bakit nga ba yung wala silang buhay na nanggaling sa Diyos? So, because of. So, yung word na because of dito, pinapakita yung dalawang dahilan kung bakit itong mga hintil ay ganun yung kanilang pangunawa at wala silang buhay na nanggaling sa Diyos. So, itong dalawang dahilan, ito, sabi niya dito, because of the ignorance that is in them and because of the hardness of their heart. Ignorance, ibig sabihin, walang kaalaman, without knowledge. Oh, parang sinasabi na ignorantish. But actually, they are not ignorant. Kasi na, sinabi ko kanina, they are doctors of doctors, lawyers, and so forth and so on. Pero ang usapan dito is about spiritual things. They are really ignorant.
So, ignorance does not mean that talagang stupid, totally stupid ang mga ito. Because kung babalikan natin yung buhay nila sa anong version? Sa ating pinag-aralan din. Sa verse 14, makita natin na sila ay professional gamblers who are acquainted with the art of cheating. And yung kanilang panlilin lang ay talagang systematic. Kaya magagaling ang mga ito. They are well organized. Pero yung ignorance dito, the ignorance, kasi with a definite article, ay ito, they totally reject the truth of God. Yan po yung ignorance dito na tinutukoy. Na kahit na nakita nila na ito yung katotohanan, ayaw nilang paniwalaan. Gaya ng binasa natin kanina sa Romans chapter 1 verse 21. Na kung saan sabi doon, even though they knew God, alam nila na may Diyos. Punta ka sa lamay. Lahat na siguro nang andun. Alam nila ang Diyos. Mas magaling pa sila kaysa sa'yo na magsabi kung sino yung Diyos. Pero that intimate, personal relationship with God ay wala po sa kanila. Yan po yung ignorance na sinasabi dito. Nagmamaang-maangan sila kahit alam nila na yun yung katotohanan. Siguro yung practical na illustration dito, yung flood control. Di ba? Alam ng mga congressman, alam ng mga senator na may corruption, pero ano ginagawa nila? Papreskon-preskon lang. Parang hindi nila nakikita yung katotohanan. Yan yung sinasabi dito na ignorance. They do not want to see and to believe the truth. Bagamat andun na sa kanilang harapan. So sabi dito, the ignorance that is in them. So ito na yung buhay nila. Bagamat sa previous phrase, na kung saan sabi dun, having their understanding darkened, yung blindness nang galing kay Satanas, yung spiritual blindness. Pero dito na, wala na eh. Sila na yung chief actor. Hindi sila tagatanggap ng anumang aksyon galing sa labas. Yung pagkabulag nila spiritually, nanggaling kay Satanas. Pero ngayon, sa kanilang pagka-ignorante, ayaw nilang tignan yung katotohanan, it's no longer coming from the devil, it's coming from them. So sabi dito, the ignorance that is in them, built-in na yun sa kanilang sistema. So, dito, sabi sa Romans chapter 2, verse 14 and 15, for when the Gentiles who do not have the law do instinctively the things of the law, these, not having the law, are allowed to themselves, in that they show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness, and their thoughts alternately accusing or else defending them. So alam nila. Pero, namumuhay sila sa pagka-ignorante na nasa kanila. Hindi lang ignorante, sabi po dito, the hardness of their heart. Yung word na hardness, ito po yung pagkakalyo ng kanilang puso. Ay, pati gayang puso, makalyuan. Kunak no imo lang, ti makalyuan. Yun, no, jay ima. Nagtrabaho ka tinadagsan. Pala-pala or agkalyo jay ima.
Mutuloy-tuloy di aging ka na pumuskol dito hanan nga marik na iti sakit. So the hardness of their heart, nagkalyon di puso da. Nagkaroon na po ng callousness. Na ibig sabihin, kahit anong salita na bitawan mo patungkol sa salita ng Diyos sa kanila, wala nang lugar sa kanilang mga puso. Why? Nagkaroon na ng kalyo. Mahirap po yun. Pero ito yung katotohanan. The callousness of their heart. Na wala na silang pinapakinggan. So that is the reason why. Ignorance and the hardness of their heart. Kung bakit nagkaroon sila ng darkened understanding at saka yung isa. They are excluded from the life of God. So verse 19, and they having become callous had given themselves over to sensuality for the practice of every kind of impurity with greediness. Ito na yung resulta. Yung mindset na ganon, yung walang buhay na nanggaling sa Diyos, ano na? And they. So makita ulit natin dito, the you versus the they. So the they refers to these Gentiles. Sabi dito, and they having become callous. Away from the feel of pain. Yun po yung meaning ng salita na ito. Wala na silang maramdaman na anumang sakit o anumang hiya. No feeling of pain and no feeling of shame. Patay na po sila sa dalawang ito. Yan po yung ibig sabihin nito. So perfect tense, ibig sabihin, ito na yung kanilang buhay, ito na yung estado ng kanilang buhay. Hindi na po mababago. Kaya, nang winabasa ko ay grabe naman pala. So dito, makita natin that they have spiraled downward toward immorality and spiritual insensitivity. Ito na yung buhay nila Binigay na ng kanilang mga sarili sa ganitong mga gawain. Siguro, adamat dagay dyan, nasabsabat yung oras sa uwan niyo. Ti ibagada ka na kayo ko, diba, na amudak na kastuyak na dati. Diba, idig at kastuyak. Kajingga na tata, kastuyak lata. Awanan nga dyan ko, pagkabainda. Talaga ako na naditikat, they are dead to all those kind of feelings. So, having given themselves over to sensuality, for the practice of every kind of impurity with greediness. So, sinasabi dito na binigay na nila yung kanilang mga sarili sa paggawa ng mga malalaswa na bagay. They have given themselves to sensuality. O sensuality, ibig sabihin na talagang any kind of excess or lack of restraints, primarily itong word na ito, it is associated with shameless sexual indulgence. Wala na talaga silang maramdaman na hiya. Hindi lang doon siya huminto. So they had not only given themselves to sensuality, pero sabi pa dito, may karugtong toward or unto the end. So ibig sabihin, sensuality is never satisfied.
Its ultimate goal is to make business for every kind of impurity. Yung word na practice dito, actually it is the word irgation, na ibig sabihin to work or to toil, parang business siya. Lumalago siya in the area of all impurities. Uncleanness. So sabi pa dito, every kind of impurity. So parang nag-umpisa lang siya ng isa, tapos gaya nga ng business, sabi na dito, lalago ito, madadagdagan at madadagdagan, hanggang sa lahat na ng karumihan o lahat ng kalasuhan ay nagagawa na. At hindi pa doon naghihuminto. Sabi po dito, in the sphere of greediness. Ay, ano tong greediness? It is the strong lasting to have more. Ito yung kasalungat ng contentment. Sa bilang isang mananampalataya, we have this contentment in Christ. Pero itong mga Gentiles, they do not have contentment. Greediness. And greediness, ayon sa salita ng Diyos, is idolatry. It is the worship of self or worship of mammon or people. Pero, ito, sabi nga, walk no longer as the Gentiles walk. So ito, sabi ng banal na Espiritu sa atin, hindi po kayo ito. This is not your mindset. This is not your life. Hindi ito yung practice nyo. Kasi you are now a member of the body of Christ. So, kung titignan natin yung susunod na verse, sabi doon, but you did not learn Christ this way. Kaya hindi po ito yung buhay natin. Kaya sabi nga, yung conclusion, walk no longer as the Gentile also. Shall we pray? Father, we thank you for the new morality na binigyan niyo po sa amin through our Lord Jesus Christ. Bagamat sa buhay po namin ay minsan nakakalimot po kami, nadadala po kami ng mga kapagsubukan ng buhay, ng mga temptation. But we want to say thank you sa reminders na palagi po niyo binibigay sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita. At nawa po, Ama, ay patuloy kaming lumago sa inyong salita at ito po yung magamit namin na sandalan whenever trials and temptation comes along in our life. And Father, kung makita man namin na sa buhay namin ay lumalayo kami sa inyo, enable us, Lord, to have this humble heart, to have this life of repentance and continuous obedience to your words, Lord. So Father, may your words have place sa bawat isipan at puso ng bawat isa sa amin sa umagang ito. Glorify your name in our midst. In Christ's name I pray. Amen.